Ito pa ang isang balita ngayon at ito may banat si BP Sara Duterte o kay Trillanes. Political skunk o nakadidiring politiko. Iyan ang bansag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay dating Senador Antonio Trillanes. Ayon kay Vice President Sara Duterte, sinabihan siya na kanyang ama na huwag nang pansinin si Trillanes dahil wala raw itong silbi. Ito raw ang payo ng dating Pangulo kasunod ng aligasyon ni Trillanes na bagman ni VP Sara si Ramil Madriaga. Si Madriaga ang nagsiwalat na nakinabang umano si VP Sara sa pera mula sa Pogo at drug lords sa 2022 elections. Nakasad din ang aligasyon niyan sa reklamong plunder, graft at malversation na sinampan ni Trillanes laban sa bise. Wala pang reaksyon si Trillanes sa pahayag na mag-amang Duterte. Paano banggit na ako si President Duterte, anak ma'am? Kung sa may problema ani ni Trillanes, tapos ingon si PRD, kibalo ka unsa na day? Anak ko, wala lagi, wag ko kasabot. Unsa? Kani ana siya. That is ENVY. Envy. Manakaana gud ko. Mga kapatid, Asan doon yung Actually, nagtaka lang ako doon sa title kasi ang title Political nito, skunk. Political Skunk. Wala naman ako nakitang narinig doon sa sinabi ni BP Sara. Siguro doon sa iba pang part ng interview. Pero isa lang ang sinabi daw ni PRD kay Trillanes, inggit. Ay, matagal niya na sinasabi yan. Matagal niya na sinasabi. Alam mo kung bakit inggit? Lahat ng tidakbo eleksyon yan, olat yan. Una, inggit yan dahil hindi yan kinuha bilang Vice President ni Pangulong Duterte. Diba? Ilang beses sinabi ni Pangulong Duterte yan na nag-apply yan tapos tinanggihan niya. Nainggit tuloy siya, sabi ni Pangulong Duterte. Kaya tuloy sinisiraan niya. Tapos, at the same time kaya nainggit siya kasi walang naniniwala sa kanya. Kahit nga yung mga kakampi niya, hindi naniniwala di ba? Binabanatan nga siya ni Remulla, yung kakampi niyang si John Vic, supposedly. Tapos nananawagan pa siya ng Unitae, di ba? O sabihin, wala talagang naniniwala sa kanya. Kaya inggit na inggit yan kay Pangulong Duterte. Kasi kay Pangulong Duterte at sa mga Duterte, talagang ang mga tao ang tindi ng tiwala. Ang taas nga ng trust rating. Mantakin mo, siraan sila araw-araw ha. Araw-araw, sinisiraan sila nito. Dinidemanda kung ano-anong paratang. And yet, yung tiwala ng taong bayan, nakakainggit nga naman yun. Oh, sobrang nakakainggit yun. Mantakin mo ha. Ito, parang ganito yan Yung babaeng kursunada mo, meron siyang kursunadang lalaki. Gustong-gusto niya yon. Pero ikaw, na may gusto dun sa babae, ginawa mo na lahat. Siniraan mo na yung lalaking kursunada niya. Marami ka ng pera. Pero yung babae, ang gusto pa rin yung lalaki. Parang ganun Si Trillanes Pinipilit siraan ng mga Duterte, pero yung tao, mas kursunada pa rin si Duterte at ang mga Duterte instead sa kanya. Ikaw nga naman, anong mararamdaman mo, anak ng tutsa? Lahat na lang ginawa ko. Diba? Lahat na lang ginawa ko. Lahat ng kawalang niya ang ginawa ko para lang masira itong mga Duterte, pero pataas ng pataas ang trust rating ng mga Duterte. Ay talaga naman nakakainggit yun, Brad. Baka nga, sabi nga nila, di ba? Mamatay ka sa inggit. May ganun tayong kasabihan, di ba? Mamatay ka sa inggit. Ba't hindi pa siya namamatay? Tanong lang yun, Hindi ko sinabing gusto ko siya mamatay, Ayoko mamatay yung mga ganyan. At saka hindi naman mamatay. Mga sabi nga nila, masasamang daw mo, matagal mamatay. Hindi totoo yun. Pero, ngayon pa man, ayoko siyang mamatay. Dapat sa kanya, mabuhay at manatiling inggit sa buhay niya. Antakin mo hanggang matanda ka na. Nainggit pa din ako kay Duterte. Paano ko sila pababagsakin? 18, 19 na ako. Maging bitter siya for life. Ano yan ang tawag na bitter for life, di ba? Bitter ka for life, gusto mo ba yan? Trillanes? Kaya ka? Lahat na lang talo ka. Pati sa mga demanda mo, talo ka. Takin mo, ang dami mong dinibanda. Ito si Trillanes ang matatawag mo niyan, boy demanda.
Lahat na lang didemanda niya, mag-uubos ng pera. Dami kasing pera nito eh. Hindi ko alam kung saan niya kinuha. Ha? Ano kaya binenta niya? Lupa. Siyempre, lupa. Kayo naman, nasa isip niyo kung ano-ano. Hindi lupa doon sa sa island, ibang lupa yung sinasabi ko. I mean, bahay. Siyempre, nagbebenta ka ng bahay, kumikita ka. Ganun yun eh, real estate. Iniisip nyo kagad yung island natin. Hindi yun. Iba-iba. Kayo naman. Madumi lang isip nyo talaga. Ayop yan. Ay, nako. Trillanes, kung ako sa'yo, mag-move on ka na. Kasi kawawa ka eh. Kawawa ka talaga. Ikaw yung taong sobrang grabe ang bitterness sa puso. Ikaw yung taong sobrang, alam mo yun, kawawa ka naman. Kawawa ka naman to the point na baka hindi ka na nakakatulog eh. Di ba? Baka hindi ka na nakakatulog dahil sa ganyan mo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa